Kumusta? May iniisip ka bang problema o isang desisyong hindi mo malaman kung paano haharapin? Kung kailangan mo ng direksyon o sign, nandito ang taro para tumulong. Ako si Tata Adlaw. At ngayon, aalamin natin kung anong mensahe ang para sa iyo. May tatlong baraha sa harap mo. Pumili ng isa. Huwag mong masyadong pag-isipan. Alin ang unang nakatawag ng pansin mo? Yun ang piliin mo. Kung pinili mo ang card number 1, mukhang nasa gitna ka ng isang mahirap na desisyon. Takot kang magkamali, kaya parang hindi ka na lang kumikilos. Pero tandaan, walang perpektong desisyon, pero may tamang aksyon. Huwag mong hintayin ang perfect choice. Mas mahalaga ang paggalaw kaysa sa pagiging sigurado sa lahat ng bagay. Gumawa ka ng pros and cons list para makita ang best option batay sa facts, hindi lang emosyon. Magtakda ng deadline sa sarili para hindi ka maipit sa pag-aalangan. Ang pagdidesisyon ay parang pagtawid sa kalsada. Kung hihinto ka lang sa gitna at hindi gagalaw, mas delikado. Mas mabuting lumakad pasulong at mag-adjust kung kinakailangan. Kung ang pangalawang card ang napili mo, ramdam ko ang pagod mo. Pakiramdam mo ba parang walang nangyayari kahit anong effort mo? 9 of Wands ang card mo. Ibig sabihin, malapit ka nang makarating sa goal mo. Pero ito rin ang pinaka-challenging na part. Huwag kang bibitaw ngayon. Kung burnout ka na, magpahinga sandali, pero huwag itigil ang pangarap mo. Gumawa ng small wins list para makita mo ang progress mo. Kung hindi na gumaganda ang approach mo, palitan ang strategy mo, hindi ang goal mo. Bago ka magdesisyong sumuko, tanungin mong sarili mo, kung bibitaw ba ako ngayon, willing ba akong bumalik sa umpisa? Kung hindi, ipagpatuloy mo lang. Kung card number 3 ang napili mo, ito na ang sign na hinihintay mo. The Fool ang tarot card mo. Ibig sabihin, ngayon ang perfect time para subukan ng bago. Huwag kang matakot sa simula, dahil ang lahat ng bagay ay may uncertainty. Pero doon nagsisimula ang tunay na adventure. Simula ng maliit, hindi kailangan biglaan. Kung gusto mo mag-business, pwedeng magsimula ka muna sa side hustle. Huwag hintayin ang perfect timing. Mas mahalaga ang aksyon kaysa endless planning. Surround yourself with supportive people. Mas madaling magsimula ulit kung may sumusuporta sa iyo. Kung hindi mo susubukan, wala kang malalaman. Mas okay na magkamali habang sumusubok kaysa tumandang nanghihinayang. At yan ang gabay ng taro para sa iyo. Anong card ang nakuha mo? I-comment sa baba kung nakarelate ka. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang practical tarot readings at life advice. Tandaan, ang pagbabago sa buhay mo ay nagsisimula sa isang desisyon. Ikaw lang ang may hawak ng susi para dito. Kita-kits sa susunod na reading.